Ang bukid noon daghang kitag simbahan. Ang Bethel pinakadagan tag membro. But where are we in serving God? Daghan tag dapat himuon, daghan dapat adtuon, daghan tag dapat ibutangan sa atong kinabuhi. But I pray that may God is going to bless us, because it's not easy. Ang uban sa ato, nagunahuna nga ang pag-alagad sa Ginoo dili sayon. Tinuod na. Dili sayon. Pero pag-alagad sa Ginoo walay tupong nga kalipay. Bisan pa wala kitay makuha nga mga rewards, ang atong mga kinabuhi na kalipay. I don't want to say this, but let me just say it anyway. I would say it this way. We have been challenging you to do mission work. I don't know until when. Pero base magabot, ang panahon nga wala gyud, o niya may tabo, kami ragyap na magawas. May God give us the grace to do that, just in case. Karon nga buntag, ang aton pagkalantahon mga igsoon sa Ginoo, kani nga topic, the joy of three. Mga igsoon sa Ginoo, kanisa nga topiko, usa ka topiko nga usahay aton nahibaw-an na. Pero sa kadaghan naton nahibaw-an, kulang pagyapon ang aton nahibaw-an niini. And so, can you please open with me to the 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. Nagayon ng pulong sa Ginoo sa verse 7. Ingon niya din every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. For God loveth a cheerful giver. Magampo sa kita. Amahan na mga langit nun, salamat sa imong kaayo. Salamat Ginoo sa paghatag ni mo Ginoo kanamo ug imo Ginoo nga panalangin. And then my prayer, Lord, this morning is that you're going to give us, Lord, your grace that we may understand that everything in us, Lord, matters. Everything, it's not that nothing matters to us, but everything matters. As a matter of fact, Lord, they matter because it is yours, not ours. Lord, I pray this morning that may you help us understand that we are here this word as your stewards. We are here, Lord, to give account of what you have given to us. Bless us and help us. And may everything that you have given to us this morning be a blessing to us. I pray this in Jesus' name. Amen. Mga igsoon sa Ginoo, let me start it with this. God is the creator of everything. Ang Diyos ang naghimo sa tanan nga butang sa kalibutan. Kung siya naghimo sa tanan nga butang sa kalibutan, kisang tagiya. Ha? Kung ang Diyos naghimo sa ato, kisang tagiya sa ato. Kung ang Diyos naghimo sa atong mga nakita sa atong palibot, kisang tagiya ni ana. Di ba siya? Isakto? Ang ato na ibawan is this, nothing in this world stands by its own. Walay butang sa kalibutan nagtindog o nagawas pinagi sa kagalingon nga gahom. Ang Diyos ang naghimo niya ng mga butang. And so, God is the creator of everything and He rightfully owns everything. Ang problema ay ngani. Naibawa na ito nga naghimo sa bukid, Diyos. Nakabay nakita nga signature nga nabutang made by God. Nakita wala? Wala. Nakabay nakita nga halimbawa ni mga tao gihimo sa Ginoo, nakabay nakita nga signature nga made by God. Wala. Di ba? Pero mag-iso sa Ginoo, halimbawa nato tanan nga butang sa kalibutan gihimo sa Ginoo. And so, when we give back to God something, we are not actually giving Him, for He owns everything. Kung maghatag ta sa iyang mga butang,
Magbalik kita sa mga butang sa iya. Wala kita nagahatag sa iya sa ato. Ginabalik na tong iya. Kaya wala tayo ato, iya man na sa Ginoo. So may Isus sa Ginoo, ingani. We give back to God what belongs to Him. When we don't give back to Him, we are stealing from Him. Kung di natin ibalik sa iya, ang Diyos na ay gahom sa atong kaugalingon nga siya makabawi na ng mga butang. And so, matingala mo ingani. Matingala ta usahay nganong naay mga pamilya nga ingon pa nato brag dili man gid makahimo nga mabuhi. Kahapon dito sa Manilo Fortis, nagistorya sa akong usa ka members sa church nga pastor. Kay balo ka nami members simbahan. Nagikan sa una lisod, hangtod kanon lisod pupurhi pagyapon. Now, inungan ako sa iya, unsa man ni sekreto nila? Ang ilang sekreto, alagad sa Ginoo, alagad sa Ginoo, alagad sa Ginoo. Unyang niya, nahimo nila ang ilang mga bata na graduate. Mga anak nila nahimo ang mga professionals. Pero lisod pagyap kinabuhin na pangaksulti sila nga ang Diyos maayo sa ila. And so we can say to God that God is our maker and everything we have belongs to Him. So when we offer money or effort for our salvation, we are actually offering something that He owns. Kung maghimot ang Diyos Ginoo, tabangi kung maluwas ko, tagad tag 1 kamilyon. Di man ka makasulti na, friend. Kaya nga naman, kanang imong 1 kamilyon, di man ang imo. Di man ang imo. Iya man na sa Diyos. Ginoo, tabangi ko ba nga kaning ako maluwas ko ba kay hatag na kong 100 hektarya. Di man ang imo. Iya man na sa Diyos. Actually, mga igsoon sa Ginoo, ang atong kahimtangan is this. Gihatagan ta sa Ginoo mga kabtangan, gihatagan sa Ginoo kwarta, gihatagan ta niyang mga negosyo, gihatagan ta usa ang atong nahimo niana. Pero ang atong nadawat sa iya, ato na nga gipahulam niya kanato. So what we do is that we take care of that. The word in the Bible that we use that we are just stewards of God. Stewards. Siya naghatag niya sa ato, unya siya nagahimo nga kita makaalagad sa iya. So tabangan nato, himo nato pinakamaayo nga ang gihatag niya sa ato nga mga butang mag-ayo. So, we know that. The Bible tells us that as stewards of God, we are going to be faithful to Him. And so, nganong nahimo ni tabo maning tulo man ni kabutang, the joy of 3. Ngano man ni? Okay, number 1. The joy of 1. Ang pagkalipay sa usa ka tawo. Okay? Basahan please nato chapter 9 and then verse 9 to 11. 9 to 11. Okay? Basahan nato please. (9 to 11). As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. For he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Now, primero mga iso sa Ginoo ngani, the joy of one is this, the joy of the one that received blessings from God. Ang primero nga makita nato is this, ang tao nga makadawat og panalangin gikan sa Ginoo. Pero ingani, kung ang tao na pangutana dayon, kung ang tao makadawat og panalangin sa Ginoo, malipay ba siya? Ang uban makadawat og 20, nalipay. Ang uban makadawat og 50, malipay. Ang uban makadawat og 100, nalipay. Ang uban nagdawat og 100, wa nalipay. Ha? Mga iso sa Ginoo ingani, kung kita nagalantaw sa ato eksperyensya, what we can say is this, we have different responses to the things that God has given to us. But look at this. Kung kita Kristohanon, dapat malipay ta. Di ba? As the receiver. Pero nibawa nato is this, nga kita nga mga Kristohanon, malipayo nagapasalamat sa Ginoo sa gihatag sa nato. But, ang dili Kristohanon, dili makahimo ni ana. Ang dili Kristohanon, dili makapasalamat siya nga salamat ni gihatag sa ako, salamat ni akong angkon. So, ang iyang masulti nga ni, kulang man ni. Gihatagan pa ko ninyo kulang, anong gihatag pa ninyo sa ako? Di ba? But look at this. When we receive something, what should be in us is that something must be working in our lives. Ang usa sa mga butang nga mahimo nato sa mga kinabuhi is this, we should ask ourselves, asa man nagikan?
Nganong giyatagan man ko? Nganong gihatag man niya? Unsa man day ko? Mga igsoon sa Ginoo, kana nga mga pangutana, magasunod sa atong unahuna nato, unya magasulti sa ato nga na may kakabalaka day sa ako. So, the joy of one is the person who receives the blessing. However, the experience of joy receiving a blessing but cannot share it with others. Ang problema nga ni, kanang nadawat niya, usa ka condition. Tuo kinadawat niya nga sira usa, ang condition is this: you must be joyful alone. Dapat malipay ka, ay gisulti sa uban. Nakaagi na mo, ana. Ha? Nga murag mabuang ka sa kalipay, pwede ka makasulti sa uban? Kaagi na mo, wala pa. Kisa na kaagi. Ha? Kanang, naghatag sa mga panalangin. Nya ga-expect ka. Unya, pasalamat ka. Ang problema, di ka makasulti sa uban. Kaya condition niya, di ka magsulti sa uban. Di ka magsulti. Kung sinitabo sa mo, isingisi kang marabuang. I'll tell you a story. Megs, ayaw ko minawi ha? Ayaw ko minawi. Amo na yung istorya ni Phoebe. We met at dawn. And of course, sa dawn, daghang mga butang nga kitabo. And then, ang Ginoo mo'y nagbutang sa iya nga mga dalan para sa mga duha. As a matter of fact, I'll tell you this. I said to God, God, can you give me another person? Pwede man mahimo, di ba? Di man ka makanegotiate sa Ginoo. Pero nahitabo nga 1986, nasa gihatag nga note sa ako. Unsa man yung note? Di ko kasabot. Gitawag na ko sa otro. Unsa man yung note? Ngunya, tubagon ta ka, pero di ka magsultib sa kinsa. Sugot na ko sa iyo, di ka magsultib sa kinsa. Naku, ay, salamat. Ako rin kagising-isi. Ako rin kapagpasag lingon. Ako rin usa. Taka ka sa taas. Higda ko, gising-isi ko, pragbuang. Ako'y masultian. Naku, Ginoo, salamat. Pwede ko makasulti sa akong kauban ba? Kaya nagsulti man ko, di ko masulti sa uban. Pero may isong sa Ginoo, when we have that kind of blessing, it's good. Pero di man tamalipayon ng nga na, di ba? It's just the joy of one. Makakalipay nga usa ka lang, solo. Pero may isong sa Ginoo nga ni. Ang makita nato nga those are the crazy moments for us. We smile and have fun, but keeping it to ourselves. Mga butang ay Ginoo, ngano yung makashare sa uban. But look at this. Sometimes the condition is there. I'm going to give you something as the answer of your prayers, but you have to keep it yourself. So mga iso sa Ginoo, kamo nga nakibalo sa among mga pastor. Usahay kami mga pastor na mga sekreto nga di na usulti sa mga asawa. Sa tinuod, dili masulti namo. Mangutana na sila mo siya, di na ka mangutana, kaya di ko magsulti sa imo. But you know, those secrets sometimes would make our lives miserable. But ako nagapasalamat sa Ginoo, kana nga mga butang na sa Ginoo. And so, the joy of one is the receiver. The joy of one is the receiver. Okay. The joy of two. The joy of two. Verse 4 to 6. Ingon sa pulong sa Ginoo, lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we say, not ye, should be ashamed in his same confident boasting. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren that you should go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof you have noticed before that the same might be ready as a matter of bounty, and not only as of covetousness. For this I say, which soweth sparingly, ye shall reap also sparingly, and he that soweth bountifully shall also reap bountifully. Look at verse 6. Beautiful. Ingon niya, but this I say, he that soweth sparingly shall reap sparingly. He that soweth bountifully shall also reap bountifully. Ang nagatanom nga daghan, mag-ani og daghan. Ang magtanom og gamay, may gamay ra po diyang maani. But ingon ni pulong sa Ginoo,
ang joy of two is not only the giver, but the joy of two includes also the receiver. Duha na mo kabuk. When somebody's need is answered, then thanksgiving and circumstances are electrified and doubled. When you give to someone, things become bigger and happier. Example. Dili sa atong simbahan, dagat ang mga membro. Ako nagatuo ng among ginawali ni sa taas para sa kayuhan atong katanan. Usay nagaunahuna mo nga kami na ginapaboran. Magkapabor man siguro may pero dili gidaghan. The point is this: we would like to take care of about 800 people in the church. Usay ang problema daghan, usay ang problema gamay. Usay ang problema sa dagko, usay gagmay. Pero mga Isus sa ginoy ngani, kung kita nagatabangay, unya ang makita nato nga ang gitabang nato tubagyod sa nga pag-ampo. Kay balumod sa matabo, ang pagpasalamat kadako, ang iyang paglantaw sa Ginoo dako, ang iyang gihimuon pasalamat kadako. Pero kung kita ang atong iyang pag-ampo wala gitubag sa Ginoo pinagi sa ato o sa may tabo, duko-duko lang sa, hulat-hulat lang sa, di ba? Mga igsoon sa Ginoo, kami nga mga alagad sa Ginoo din sa Bethel Baptist Church, we try our best to help. Usahay ang among ginahatag sa inyo, dili na simbahan nga budget. Usahay nga among magasto para sa mga uban, di na budget simbahan, amo na. So, kung kami nagahuna-huna sa paghimo ng mga butang, ang among ganahunaon, dili ikaw kalingon namong adbuot. Ang among ganahunaon nga maakaalagad sa Ginoo. But look at this. The receiver is the one that asks God for help. The receiver is the one who says to God, Lord, help me. The receiver is the one that asks God for the benefit that he needs. Ang giver, nagabutang sa Ginoo, asa man ako ni mabutang ako ginahatag sa imo? Kay kinsa man kamot na ko ibutang. Kay di man tanan nato mabutangan, di ba? So, if you say, Lord, kani ka nga kamot, butangan ako, kani ka nga kinabubutangan ako. And you know what? Your questions would go around. And too often, when we have that question, naay mga tao nga may bawagi nato nga ang Diyos nagadala sa ato sa ila. Example. One time, nag-ato sa balay. Wow, kaila. Ang naibawan na ako, Pastor, Bukidnon. Iyang ngalan limtan ako. Iyang simbahan limtan po na ako. Niya sa ako, Pastor, patabang mi please, nakon sa man. Kanang sa simbahan na ba, katong iyang atok bito gilupad man atong buhawi. Natumbahan man sa kahoy nga natumba sa buhawi. Unya, unsa naman, siya nga, wala na, di na magamit. Ako sa iya, okay, ampuan na mo. Pagka Domingo, nagsud sa akong kwarta. Ako, ayaw na. Ato ng gamiton. Gihatag na mo. Hangtod karon siya, Pastor, kinahanglan nimo resibo? Kinahanglan resibo siya dili. Di kinahanglan. Ang akong kinahanglan nga paliton nimo na, ibutang nimo dito, sultian ninyo nga ana. Good thing, di ba? Wa mo kay balon ni ana. Wa mo kay baybaylong. Ang nahimo sa mga tao nga makadawat, ang ilang kasing-kasing nga Ginoo, salamat. Pero problema na ang mag-isol sa Ginoo ngani, pagkadaghan sa mga tao nga nagaduol sa amo. Mo na nga ang uban kasulti sa ako nga, Pastor, nganong inyong address Bethel Baptist Church man din idili sa inyong balay. Di butang na mong address na mo sa Bethel Baptist Church para di sila makatultul sa among balay. Para nga dili dito mangita sa ahop sa balay ba? Pero mga Isus sa Ginoo, dili malikayan, naapag yung mga tao nga gabot sa balay. And so, ang nagahatag, nagapalipay sa giatagan. Ang naghatag, naapoy kalipay, kaya ang iyang kasing-kasing sulti nga nakatabang ko sa iya. And so, what we have here, the next thing is the joy of three. Joy of three. Kinsa man ang joy of three? Okay, let's read please, verse 14 and 15. Ingon sa pulong sa Ginoo, once by the and by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Thanks be to God for His unspeakable gift. Nagapasalamat ta sa Ginoo. Siya ang third person, siya ang ikatulong nga persona nga atong pasalamatan. Kaya malo mag-iso sa Ginoo. Ako nagalantaw ba, nako Ginoo,
salamat sa imo no, nga ikaw sa taas, wala ka nagasugo sa among udaghan nga imong himuon. Ang imo ginahimo sa amo, ang among maarangan. Ang amo rang mahimo, ang amo rang mabutangan. Wala ka nagasugo sa amo nga, huy, pag-raise mo 1 million. Wala ka nagasugo sa amo, narana sa amo ko himuon mo. But look at this. When we are giving to somebody, God is looking at the heart of the giver. God is looking at the heart of the receiver. Pagkahatag sa naghatag sa iyang tabang, ang Diyos nalipay nga gituman niyang sugo sa Diyos. Paghatag na dito ang nakadawat ito, lipay siya nga ang iya nga kinanglan nga igiampuan na tubag. Unya ang Diyos, mo ay third person nga malipay sa atong kaymuon. And so, God is glorified when we share our riches or His riches to the less fortunate. Mga igsoon sa Ginoo, nakahibalo ko nga sa atong simbahan, daghantag less fortunate. Kahibalo ko, anak. How I wish I have more. Kamatabang sa inyo. How I wish I can enlist the people of the church to help you. But we cannot. But you know what? God can raise those people up. Ang Diyos makapangita itong mga tao nga makatabang sa inyo. And I tell you this, once they help, they're not going to say to people, I help them. I help these people. No. They're not going to say that because what they're asking for is, Lord, I'm helping them and I'm not giving up my name. Pasalamatan natin. And so, when we give, we glorify God because we share His riches to the less fortunate. And then, look at this. We are just stewards of God. Kita gyatagad sa Ginoo kanang atong panlublion nga mahatag po nato sa uban. Dili na ato. Dili na ato. Dili na ato. And so, when the owner is happy, which is God, satisfied, and the giver and the receiver are blessed. Kung ang tag-iya ni ng atong gagimuon, ginabutang nato sa uban nga makalipay kita, then God is happy. And so, may isusay no, the three joys. Number 1, the receiver. Number 2, the giver. Number 3, the owner. Asa man taan eh. Asa man taan eh. Nakinutang, pastor, unta, dinala ko sa receiver ba? Kaya man ang receiver, kaya dawat ka na. Dili mo na pwede, Brad. Kabalok mo sa? I have to tell some people, tell them, you are afraid to receive because you have been giving most. You are afraid to receive because it makes your name not good because you are going to receive. But look, naay mga panahon nga kita manghatag. Manghatag lang. Naapoy panahon nga wala kaya hatag, mudawat ka na lang. If ever that time comes to us, let's receive it by the goodness of God and say, Lord, thank you. Thank you. And so, when we receive that, we say to God, God, thank you. And so, the conclusion for our message this morning is this. The giver, ang naghahatag. The receiver, ang nagadawat. And number 3, the lover of the giver and receiver. May isusin no asa man tani. You know what? How I wish nga tanan unta ta sa tunga. Ano sa taas, the giver. Kay kanang nagahatag kapanlanginan sa Ginoo. Kay baluba mo nga unsa kadaghan ang panlangin sa Ginoo ginahatag sa ato. Kung nagahatag ka, hatag ka sa Ginoo. Kung naghatag ka, hatag ka sa Ginoo. Mukay nga pastor, naghatag ako tong Domingo, magyapon naghatag sa ako? No. Don't do that. Because if you put that as a condition that I give to you so that God would bless me, then that's nothing. We give God because we love Him. And so the receiver, the giver, and the lover of the giver are the receiver. And so, number 1, let us give with joy. Naikalipay nga paghatag. Usay bitaw, maguna-una ko, kinsa pagkato na utang sa ako ba? Di na ako hinumdum. Kinsa pa kahit itong dapat na ako nga nagsulti nga mutabang, di na ako kinumdum. May na po, ikuha sa Ginoo sa utok.
And so, let us give with joy. Number 2, let us receive with thanksgiving. And then number 3, let God the owner be joyful through our conduct. Hinaot pa dumdumunat na mga Isus, the 3 joys. Ampo ta. Aman nga langit nun, salamat sa mong kaayo. Nagapangayo kami sa mong tabang. Yatag ka na mo ginong pag-ila, nga ikaw among Diyos o maluluwas. Ikaw ang among amo. Natabahay kami ginong sa Bethel Baptist Church. Nga mahimo na mo, Diyos, ang pinakamaayo para ginong sa mga hiriyan. Nga kami din maghatag sa reflection sa mga kinabuhi kami panalangin. Kami na panalanginan, kami mahimong panalangin po para sa uban. Ginoo, salamat yun sa ngalan ni Jesus. Amen. Gaampo kita among labing balaan kamanan nga amahan tag-iya sa among mga kinabuhi. Salamaton kami karon nga buntag ganiya kami nakadungog kami unsay kamatuoran Ginoo nga ikaw ang tag-iya sa tanang butang nga naa sa amo og dapat kami mapasalamaton og magsergid sa uban og makita sa Kristo sa among mga kinabuhi. Mahimo kami example nga lahi ang naay Kristo sa kinabuhi. Mga Lord, nini nga buntag, salamat gyud sa imong pagpahinumdum kanamo nga dapat kami muhatag gyud sa usab sa uban sa unsay naa kanamo nga malipayon tungod kay kaning imong promise Ginoo sa amo nga kung kami mutabang sa uban ikaw gyud sa magpanalangin kanamo og mga gid kami sa kapasayloan sa kalapasan among nahimo aron among pagampo may dangat sa imong gingharian sa langit. Salamat sa Lord sa karon nga buntag maibalik namo among kinitaan para gid sa ikauswag sa imong buloton. Ang kining tanang gitugyan gisalig namo gipasalamatan sa matahom ngalan ni Kristo Jesus ang ginamanluwas. Amen. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn for those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa all the way to Calvary. He was bleeding from a beating,
There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn for those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that should cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. To Calvary.